At tayo na po'y darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating po pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Amen? The delivery of the gospel of salvation, message of salvation, mga minamahal ko. Kaya bilang pagbibigay galang, hinihiling ko po ng bawat isa ay tumayo na. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Darito po ating pinagpalang mga aral, ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder brother beloved elder brother Noel Braganza. Tayo magkaisang manalangin. Dakilang palang Diyos, mga pinasa sa pangalan pa Jesus, walang pasalamat malapay noon. Amin pong ipinababot sa iyo malapay noon hanggang sa oras at malapay yung taglay namin ang kaisang buhay, kalusugan, kalakas sa pinagkaroon malapay noon. Walang pasalamat ang ipinababot sa iyo sa katumbayan, yung mga gawain malapay noon, sa mga naunang yugto, sa mga pupuring awitin, sa mga joyful song malapay noon, sa mga patuto amin na pakinggan, sa mga pupuring awitin, nalala ng kuhan malapay noon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At malapay noon sa pagpaliwanag, pagbibigay ng may katapatan na yung makasambuhag ng dugong malapay noon. Maraming salamat sa pagturo mo sa amin. Narito kami bago ang lahat sa pag-aaral ng salita malapay noon. Naniligod ang bawat isa humingi ng kapatawaran. Linisin mo kami sa iyong mga kasalanan malapay noon. Kailangan ka namin malapay noon. Huwag itong maging hadlang na hindi matanggap mo ng salita malapay noon. Pagpalain mo kami malapay sa una dalangin na aming malapastor Will Destrada Almeda, aming sabay na sinasaway pinapalayas ang mga gawa ng kaaway di mo ng pag-alinlangan. Walang panampalataya sa salita mo, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord, amen! Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Maana po tayong umupo, mga minamahal. At ating pong inabas, mga minamahal, ang ating pong Biblia. At ating pong kwaderno, mga minamahal, maging ating pong panulat upang isulat ang salita ng ating malapay noon. Subalit bago tayong patuloy, mga minamahal, sa patuloy lamang na kahabagan ng ating malapay noon sa kapitulutan ng ating pong beloved ordained preacher kay Buwinyir sa dagong ito. Ako po, mga minamahal, ay nagpapabuot ng pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba para lamang sa ating pinakamamahalapay na Jesus, sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord! Dobling paggalang at pagbati ng isang magdagahapon sa ating beloved evangelist Pastor Will Destrada Almeda. At lagi po natin inaalala, mabaturo nila sa aral at po minimal ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda sa lapong mga beloved children, sa ating pong minamahal na mga manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong nakasama, sa iyong mga pudatihan man, sa mga bisita, kung mayroon man sa ating mga Facebook viewers, isang mga palang hapon na po sa ating lahat sa pangalan ng ating malapay. Minsan na po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen. At tayo po, mga minamahal, ay mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kindly ating pong basahin ang ating pambungad na talata dito po sa awit, ang kabatay 103, ang talata 1, ating pong basahin. Amen. Kindly po sa ating pong mga beloved Bible reader, sa wikang English po muna ating basahin dito po sa from the book of Psalms chapter 103 verse 1. Amen. Kindly ating muna basahin sa wikang English at isunod natin sa Tagalog po. Palakpakan po natin misana pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Mukhang wala po ata tayong Bible reader po ata, mga minamahal. Praise the Lord. Sabi rito, mga minamahal, sa awit, ang kabalatay 103, ang talatay 1, sabi rito, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At makikita nyo po ang wikang English dito, mga minamahal, sa ating pong projector po, mga minamahal. Itong ating pong pambungan na talata, mga minamahal, ay ating alamin ang mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay may pamagat, mga minamahal, sa Tagalog, mga minamahal, na ang gawain ng mahal na Panginoong Jesus ay isang pagsamba
at hindi pagtatanghal. Sa wikang English, mga minamahal, the service of God is a worship, not a performance. Amen? Mga minamahal, lahat ng sumasang-ayon, mga minamahal, na itong lahat ng ating ginagawa ay hindi isang presentasyon. Hindi isang ordinaryo na paulit-ulit na ginagawa, kundi ito isang uri ng pagpupuri at pagsamba sa Malapino. Palagpakan natin ating Malapino. Lahat magsabi ng Amen! Praise the Lord! Mga minamahal, minsan naman papatayong pang-usapan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi mawalan ng kabuluhan ang bawat panahon na mayroon tayo, mga minamahal, ang bawat pagkakataon na tayo may taglay pa ring buhay, kalakasan, kalusugan, lalo na ito'y magamit sa Malapanginoon, lalo na sa gawain ng ating Malapanginoon. Ang sabi ng ating pambungan na talata, kinakailangan nating magsipagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating kailangan huwag kalimutang sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ito mga minamahal, ating pamagat, mga minamahal, na ang gawain ng Diyos o ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, the service of God, mga minamahal, ay hindi kailanman ito, mga minamahal, ay performance. Alam natin, mga minamahal, pag sinabing performance, mga minamahal, sa diksyonaryo, mga minamahal, maring ito ay tumutukoy sa proseso, mga minamahal, ng pagsasakatuparan sa isang hinihingi, mga minamahal, ni-required, mga minamahal, na gawain, na task. Amen? At yung ating ginagawang pagpunta rito, mga minamahal, ay proseso yun ng pagsakatuparan sa nais ng Malapanginoon. Amen? Pagpapakita na nais nating masunod ang ibinigay na gawain, task sa atin ng ating Malapanginoon. Pero, sa hapong ito, mga minamahal, nais iparating ng Malapanginoon na huwag sanang ma-misinterpret, mga minamahal, ng mga Kristiyano at ng tao na kapag sinabing gawain, dapat ang nangingibabaw sa lahat ay yung ating maipabuhat ng ating taus-pusong pasasalamat at pagsamba sa Malapanginoon. At hindi dahil sa pangangailangan at nire-required lamang ng ating malapastor. Mga beloved children lang, ng mga manggagawa. Lagi natin narinig sa announcement, dumalo! 3 times a week. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba'y naririto ngayon dahil lamang sa sinabing kailangang dumalo? O tayo ay pumaparito dahil gusto nating mapapurihan si Kristo? Yan dapat, mga minamahal, ang ating malaman. Kung mapag-unawa natin, mga minamahal, ang pinakadiwa lagi ng gawain ng Malapanginoon kung bakit nagpapatuloy tayo sa buhay na ito, sa bawat gawain ng Malapanginoon dinaraos, isang tiyak na bagay, mga minamahal, tayo ay magsisisagana sa ating buhay. Hindi lang sa physical, igit sa lahat ang spiritual, ang kaligtasan, buhay ng walang gan sa piling ng ating Malapanginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unahin natin itong performance, mga minamahal. Kung ang Kristiyano, isang tao, ay pumapa rito sa gawain ng Malapanginoon dahil sa pangangailangan, required kasi, kinakailangan. Pero napag-iiwanan, hindi nangingibabaw yung pagpupuri
yung mula sa puso na sa Panginoon, maraming bagay ang maapektuhan nito, mga minamahal. Alam nating napakahalaga, mga minamahal, ang gawa. Ang sabi ng Biblia, patay ang pananampalatayang kailanman ay walang gawa. Kahit, totoo nga, mga minamahal, kahit sabihin na dumalo, kung hindi naman tayo pupunta rito, patay yung ating pananampalataya na mahalaga ang pagdalo. At may kapangyarihan sa pagdalo dahil hindi nakakita ng gawa. At kung hindi na isasagawa, walang performance. Hindi na ipe-perform, walang action. Amen? Palapakan po muna natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Subalit kung ang isang tao o isang Kristiyano ay mamali sa konsepto na kaya siya pumaparito ay dahil lamang sa requirements, hindi kailanman maipapaabot ang mataas na pagpupuri sa Panginoon. Hindi maramdaman ang presensya ng Panginoon, hindi yan may sasagawa. Sabi nga, minamahal ng salita ng ating Panginoon, kaya ating basahin dito sa unang Juan, ang kabanatay 1, ang talatay 7. Ating po munang basahin ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Ganito po sinasabi, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at lililinis tayo ng dugo ni Jesus ng kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasa sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sabi rito, mga minamahal, ulitin lamang ng inyong abang lingkod, mga minamahal, dito sa unang Juan 1:7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. So we can English, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleansed us from our sins. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kaya may pagkakatipon dahil kailangan natin ang mahal na Panginoon. Upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, upang malaman natin patuloy ang daan na nais ipatahak ng mahal na Panginoon, hindi tayo malagay sa sumpa, kundi sa pagpupala. Nung overnight, mga minamahal, napaganda ng aralin, the willful ignorance. Narinig na ng sanlibutan sa mga anak ng Diyos, dire-diretso lagi ang pangangaral, ang mga patutuo. Dahil ang patutuo ay tips kung paano pagpupalain. Amen? Yung mga patutuo, kung paano pinaghimalaan, pinagaling ang kanilang karamdaman ating mga minamahal kapatid na papatutuo, kung gawin natin, tayo pagpupalain. Alam na lahat, narinig na lahat, nasaksihan na ng mga sanlibutan. Pero patuloy pa rin sinasarhan ang kanilang pandinig, nagkukunwaring hindi alam, nagmamaang-maangan. Sa halip na gawin, lumalayo sa kalooban ng mga Panginoon. Gayon din, mga minamahal, sa ating buhay. Kung tayo ay sa ano bang layunin tayo pumaparito, dumadalo ba tayo dahil para lang pag nakita tayo, pagdating ng mga magdang araw ay sabihin na, ay ang Kristiyano yan kasi dalo ng dalo yan, sabi ng ating mahal pastor, na mga beloved children, mga pastor workers, mga nangasiwa, ng ating mga kapatiran. Dumadalo lang ba tayo dahil para ma-acknowledge tayo? Kailangan mong magpagamit sa gawain ng mahal Panginoon para makilala na ikay nasa tono ng pag-awit, ng pagtugtog. Pag yan ang nagiging nating layunin, nakakalimutan natin ang pinakakahulugan kung bakit may gawain. Yun ay dahil sa simula't simula, ang Diyos ay Diyos, may lalang ng langit at ng lupa, nagbigay ng buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo magkaroon ng kaligtasan. Para dapat pag pumunta tayo rito, ang hangarin, pasalamatan si Kristo, sambahin, luwalatin. Hindi dahil sa ating mga gawa,
kundi dahil sa siya'y siya. Amen? Kaya mga minamahal, yun ang isang kinalilisan natin. Hindi tayo dapat maminamahal. Sabi nga, lagi nating narinig, bakit napakalagang huwag tayo tumingin sa tao, bagamat nakakatingin tayo sa tao, sa mga katitisuran. Yun ay hindi may question. Yan ay nakakaroon tayo ng mga damdamin, ng mga konsepto, ng mga paniniwala, ng mga haka, ng komentaryo. Totoo yan, dahil natural tayo bilang mga tao. Makita natin, bakit si ganito, ganyan-ganyan. Di ba? Pero bakit sinasabing, wag sanang diyan na lang mahinto, malagak ang iyong pananaw, ang focus mo doon sa, alam mong may Paul. Pero nakalimutan mo na nung baguhan tayo, na hindi nga natin kilalang isa't isa, hindi natin alam kung ano ang issue mayroon tayo tungkol sa panampalataya sa mga pero walang ibang ginawa ang ating puso. Ang isip ko di dumalo ng dumalo, may magsabi man sa'yo wala, masaya ka bakit? It's a worship! Kailangan mo magsamba sa mga Panginoon, hindi sa tao. Tingnan yung mga Pariseyo, mga Eskriba, mga Saduseyo, nakita ang himala ng mga Panginoon. Ang mga bulag, muling nakakita. Ang mga patay, muling binangon. Pinagaling ang karamdaman ng may mga sakit. Pero yung mga Eskriba, Pariseyo, sa halip na sambahin ng Diyos, ang mga Panginoon sumunod. Dahil sa ano kasi? Performance. Sa gusto nila mga minamahal na makilala, i-perform yung kanilang katawagan bilang Hudyo, na sila ay religious group. Sila dapat ang mangibabaw. Sila dapat ang pakinggan ng mga tao noon during their ministry ng mga Panginoon. Kaya anong ginawa nila? Hindi nila sinamba ang mga Panginoon. Nagpakitang gilas din sila. Pero ang sabi ng mga Panginoon, sa harapan ng mga Panginoon, lahat sila naging mapag-imbabaw, mapagkunwari. Hindi totoo ang kanilang ginagawa. Sabay-sabay nating basahin, mga minamahal. Dito sa Mateo, ang kabanatay 6, ang talatay 2, same chapter po ito, mga minamahal, Matthew 6, sabay-sabay ito, tuloy-tuloy. 2, talon sa 15, sa 5 at sa 16. Amen. Ating basahin ito. Sa Aklatang Mateo, kabanatay 6, versikulo 2, talon sa 5 at talon sa 16. Amen. Kaya nga, pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila'y mga kapuri sa mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Sa 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga liguang daan, upang sila'y makakita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Sa 16. Bukod dito, pagka kayo'y nangag-aayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha, sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. God bless sa pagkabasa ng ating mga Panginoon. Simple lang mga binamahal, yung verse 2, tungkol yan sa paglilimos, yung magkaloob tayo ng ating abuloy. Yung tulong natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatiran. Pangalawa naman, yung sa 5, tungkol sa kung paano tayo manalangin. At yung sa 16, kung paano tamang pag-ayuno. Lahat daw niyan ginagawa, sabi ng mga ginagawa ng mga Eskriba, ng mga Pariseyo. Sila'y naglilimos, pero magbibigay lang kung may dumaan na maraming tao, sinadya para makita, para sila mapupurihan. Sabi ng mga Panginoon, doon pa lang, natanggap nila ang kanilang ganti. Meron naman mga Eskriba, pag nanalangin, sadyain. Lalabas, manalangin, magpuri sa mga Panginoon, pero dahil maraming tao, para makita sila at sabihin, sila ay maningas sa panalangin. Sabi ng mga Panginoon, natanggap na nila ang kanilang ganti. Nakita na sila ng mga tao.
Doon sa pangatlo mga minamahal, pag ayuno sila na ayuno, sinasadya nila na mukhang sila'y mahinang-mahina, kawawang-kawawa. Nasa pagluluksa, sa pag-ayuno, pag sumamo sa mga Panginoon, natanggap na nila ang kanilang ganti. Bakit? Simple lang, nakita ng mga Panginoon na yung kanilang puso, hindi totoong para sa Diyos ang kanilang ginagawa, para sa tao. Kaya dahil para sa tao, nakamtan na nila ang kanilang katipala. Pero wala silang nakamtan sa Diyos na kaluguran mula sa mga Panginoon. Kaya walang kagalingan ng karamdaman, walang pagbabago ng buhay, walang pagpapala. Ganyan din sa mga kaluluwa, sa ating panahon, sa mga baguhan. Bakit tayo pumaparito? Nung tayo masiran, pumunta ba tayo rito mga minamahal? Para magtamulang ng kagalingan, ng pagbabago ng buhay? At hindi may kakalila, yun ang pinaka-majority dahilan ng paglapit sa Diyos. Di ba mga minamahal? Pero kung yun at yun na, after na ikay ay paggalingin ng mga Panginoon, binago ang iyong buhay, pinagpala mula sa kawalan, nagkaroon ng may pagmamalaki, yung hindi sa pagmamalaking kayabangan, mga minamahal, kundi proud ka sa iyong sarili. Pero dahil nga naligaw ka sa konsepto na ang paglingkod sa mga Panginoon ay isang pagpupuri, pasalamat, pagsamba, ginawa mo yan dahil lamang sa required mong gawin. May kailangan ka kasi, hindi may kakailang marami ang hindi nagtatagal na mga kaluluwa. Pero sa inyo, sa atin, bagamat wala pa rin kagalingan, hindi pa nariyan mga minamahal sa katugunan ng mananalangin, pero bakit narito pa rin? Bakit mga minamahal? Dahil hindi tayo nakatingin doon sa iyong makakamtan. Walang ibang masaya sa iyong puso, kundi mapapurihan si Kristo. It's a worship, not a performance. Amen? Kaya kahit matira lang ay 10, hindi yan makaapekto sa iyong pagpupurit, pagsamba sa mga Panginoon. Bakos lalong magpapakainit ka upang marami na mahayuan, marami ka pang masiran. Bakit? Gagawin mo ang pag-share, hindi upang makilala ka ng pastor, na souls winning ka, kundi ginagawa mo dahil iniibig mo ang mga Panginoon. Sinasambuhan mo ang Diyos, hindi mo napansin yung ginagawa mo ngayon. Napamahal ka rin ng tunay sa iyong kapwa, na ilapit sa paharan ng mga Panginoon. Yan ang nais ng mga Panginoon. Kaya alam niyo mga minamahal, yung tagpo sa babaeng Samaritano, nung siya ay, correct niyo po ako mga minamahal kung tama po na Samaritano, yung babae po mga minamahal na pumunta sa balon, mga minamahal na nakita niya ang mga Panginoon, sabi naman, bibigyan mo ako ng tubig. Pero ang sabi niya, bakit kita bibigyan? Isa kang Hudyo. At alam natin anong panahon noon ay dahil sa yung religious nga mga minamahal, dahil sa paniniwala at yung paniniwala tradisyon ay hindi pwedeng makalapit ang mga makasalanan sa mga pinangkuan ng Diyos, ang mga Hudyo. Sabi niya, bakit ka humingi ng tubig? Hindi tayo pwedeng mag-usap. Pero sa kanyang pag-uusap, ang sabi ng mga Panginoon, kung malaman nyo lang na sa inyong paglapit, kung ang aking ibigay sa inyo ay tubig, isang bukal ng buhay. Higit pa doon sa kinukuha nyo dyan sa balon ni Jacob, ang sabi ng mga Panginoon. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting ang puso nung Samaritano mga minamahal ay napapalapit sa mga Panginoon, nagtatanong siya, sino ka baga? Dahil ang sabi sa kasulatan, kapag dumating ang Misaya, sasabihin niya lahat sa amin ang katotohanan. Ang sabi ng mga Panginoon, ako'y siya. Ako'y siya na, ang sabi ng mga Panginoon. Ano ang nangyari matapos na sila makapag-usap? Anong ginawa nung babae? Tinawag niya yung kanyang asawa, yung kanyang mga kababayan, lumapit sila sa mga Panginoon upang magpuri at magsamba. Ibig sabihin, nawala doon yung pader na nagiging hadlang upang ang tao maipabot niya ang kanyang paglapit at pagpupuri sa mga Panginoon. Nakita kasi ng mga Panginoon na
Lumalayo na ang mga Kristiyano sa Kanya. Sa paanong paraan? Bagamat sabi mo, minamahal, nandun pa rin sila, nakikinig pa rin. Sumusunod pa rin sa kung saan man tumungo ang malapay noon. Pero ano ang napuna ng malapay noon, mga minamahal? Okay, palagpagan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi rin sa Matthew 15:7-8, ating pong basahin. Ano ang sabi ng malapay noon? Bakit niya nasabing, bagamat may mga Kristiyanong nakikinig pa rin ng salita ng malapay noon, pilit pa rin sumusunod sa nais ng malapay noon, pero bakit nasabi ng malapay noon na sa totoo lang, malayo sila sa akin? Ano sabi ng Biblia sa Mateo 15:7-8? Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 15, talatay 7-8. Kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Amen. Palagpagan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasa sa salita ating malapay noon. Simple lang. Hindi pala sapat sa malapay noon yung pakinggan natin kapag siya ay nangungusap. Kapag may mga ginagamit na ating mga kapatiran ng mga mangaral upang magsalita, hindi sapat yung makinig ka lang na, opo, praise the Lord. Ay, ganun po ba? Hindi sapat yun! Dapat yung puso malapit na malapit sa malapay noon. Kaya sabi ng malapay noon, malayo sila sa akin, ang kanilang labi lang ang napupuri. Ang kanilang kamay lang yung pumapalakpak. Dahil nakita lang yung katabi, pumalakpak. Pero yung puso, deep inside, hindi naman sumasamba sa malapay noon. Useless. Useless, mga minamahal. Hindi ganun. Ayaw ng malapay noon. Ang gayon, mga minamahal. Ang nais ng malapay noon, na lagi natin napapakinggan dito, sa konsepto tungkol sa pagligo. Naligo naman na. Basain lang ba ang ating katawan ng buhok? Hindi dapat magsabon na maghilod at mag-shampoo. Gayon din, lubos-lubosin natin, napakapalad natin, mga minamahal, tayo ay nakadadalo sa gawain ng malapay noon, tuwang-tuwang Diyos, lalo na kung ating mga puso at isipan, tuwang-tuwang nagpupuri sa malapay noon. Yan ang tunay na pagsamba sa malapay noon. Amen? Hindi lang naging performance, hindi mo lang ginagawa, kundi ang pinaka nabigyan mo ng punto at nangingibabaw sa lagi mong ginagawa ay yung talagang mapupurian ng malapay noon. Hindi mo napansin, sumunod na lamang yung pagsasaganap mo ng nais ng malapay noon. Pero kapag nagpe-perform ka, wala yung pagsamba, may kulang. Pero kung nangingibabaw ang pagsamba, ang pupuri, hindi mo namamalayan, nasusunod mo ang kalooban ng malapay noon. Amen? Alam magsabi ng praise the Lord! Kaya hindi na mahirap ang sabihan ng ating mga loved ones, ang ating mga kapatiran na magpatuloy ka lang, dalo lang. Dahil kahit hindi mo minsan sabihan, kung yon ang nasa kanyang puso at isipan, mapapasabi ka na lang ng glory to God. Si mahal na kapatid, kahit ganun ang kanyang dinanas, pagsubok, karamdaman, pag-uusig, nagpapatuloy pa rin. Bakit? Nakita kasi nila na dapat kang tularan sa iyong pagsamba sa malapay noon. Dahil nakita nila na walang ibang masaya sa iyo, kundi si Kristo ang mapaglingkuran ng malapay noon. Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Sabi pa, mga minamahal, itong worship versus performance, mga minamahal, sa pagsamba, sa worship, mga minamahal, kung ginagawa natin ito, simple lang ang layunin natin, maipaabot sa kinaukulan, partikular na sa ating Diyos, sa malapay noon, ang pagpupuri. Walang ibang dapat luwalatiin, walang dapat itaas, walang dapat sambahin, kundi ang malapay noon. Yun ang worship. Pero sa performance,
Madalas siyempre gagalingan mo din yan, pag-uusayan mo din yan, para walang masabi yung pagpapakitaan, tama? O minamahal? Pero madalas, ang layunin ng yung pagpupuri ay babalik sa iyo. Halimbawa, sa ating eskwelahan, mga minamahal, o sa ating trabaho, bakit natin pinagbubuti ang pagpapractice, may practicum tayo, may pe-perform tayo, sa totoo lang, mga minamahal, mga estudyante, bakit natin ginawa nung time na yan na tayo nag-aaral? Nagpuspusan ang ating pag-review. Grabe yung ating pag-practice. Dahil ba para mapalugdan mo yung hurado, yung iyong teacher? Hindi, para bumalik sa'yo, mataas ang iyong grado. Di ba balik sa'yo ang papuri? Kaya yan ang pinagkaiba ng worship and performance. Sa worship, ang papuri, pagsamba, solo lang ng Diyos. Pero sa performance, kung yan ang ating ginagawa, nagnanais tayong papurihan tayo. Hindi yun, mga minamahal, ang nais ng mahal Panginoon. Sabi ng mahal Panginoon, kahit mangmang ka sa paningin ng tao, walang-wala ka, minamalit ka, wala kang natatanggap na papuri, pagbubugay, sabi ng mahal Panginoon, okay lang. Sa akin, ipinagmamalaki kita. Sabi ng mahal Panginoon. Saan tayo? It is sa Diyos. Amen? Simple lang. Kung magkakaroon ng tunay na pagsamba at pagpupuri sa mga Panginoon. Kaya tuwang-tuwa ang mga Panginoon sa ating mga minamahal. Praise the Lord. At yan ang nakikita ng ating mga loved ones, ng ating mga kapitbahay. Bagamat alam natin marami na namang mga balibalita, pero nakangingiti pa rin tayo. Dahil sa ating mga minamahal na pag-ibig sa mga Panginoon, tuloy sila mga minamahal na hikayat upang lumapit din, magpuri sa mga Panginoon. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamalapayo. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Amen. Sabi ating basahin dito, mga minamahal, sa unang Juan, o sa Juan, mga minamahal, Juan, kabanata 4, ang talatay 23 hanggang 24. Ating basahin, paano nga ba natin patuloy mapupurihan ng mga Panginoon? Sa anong paraan? Dito sa Juan 4, 23 hanggang 24 ating babasahin. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, kabanata 4, talatay 23 hanggang 24. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Palagpagan natin ang ating mga Panginoon. God bless sa pagbabasa sa salita ng Panginoon. Sa aming mga minamahal na mga bisita, sa aming mga Facebook viewers, kayo hindi pa po nakilala sa mga Panginoon, simple lang kung sa paanong paraan malulugan ng mga Panginoon, matatanggap niya ang inyong paglapit, ang inyong tamang pagsamba sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Unang-una, mga minamahal, sabi ng Efeso 3:16, ang Diyos ay nangangailangan, mga minamahal, ng tunay na pagsamba sa pamamagitan ng pagkilos ng Santong Espiritu ng mga Panginoon patungo sa ating espiritu. Kaya napakahalaga na ang isang tao, pag lumapit sa mga Panginoon, maging born again. Dahil doon papasok yung pagkaloob ng Santong Espiritu. Amen? Kaya napansin natin, mga minamahal, pag tayo inapupuri sa mga Panginoon, pag tayo dumalo sa mga Panginoon, sabi nga, nandun ka lang sa right of way. Dumalo sa mga Panginoon, nagpupuri ka na. Bakit? Yung Holy Spirit kasi nararamdaman mo na. May paraan yun at yun ang way ng pagpupuri sa mga Panginoon. Kapag hindi maramdaman at ayaw mong maramdaman ang presensya ng mga Panginoon, kulang ang iyong pagsamba. Hindi maisasabing ganap na pagsamba sa mga Panginoon. Kaya ano yung lagi natin napakinggan dito? Huwag sana, mga minamahal namin, na hayaan lang natin na nagkatumbahan na sa grabing kagalakan yung ating mga kapatiran, nasa inyong tabi, sa pagdama ng presensya ng mga Panginoon, sa pagpupuri sa mga Panginoon, pero kayo hindi nyo lang maramdaman. Hindi natin namamalayan, hindi kasi natin na-invite ang Holy Spirit ng mga Panginoon. Hindi natin ini-invite, ibig sabihin, hindi natin kasi nalaman na gayon ang tamang pagsamba sa mga Panginoon. Napakahalaga na maramdaman ang banal na presensya ng mga Panginoon. Kahit gaano kahaba ang gawain, kahit isang linggong tuloy-tuloy ang gawain,
Kung walang tunay na pagsamba na ayaw mong mapupurihan ng Panginoon, maramdaman ka ng presensya, walang mangyayaring pagsamba sa harapan ng mga Panginoon. Amen? Pero pansinin natin, mga minamahal. Alam niyo sa sabi ng Biblia, dito mga minamahal ating basahin. Last two verses na lang po ito mga minamahal. Sa Mark 12:33, ating pong basahin. Amen. Sa aklat ng Marcos, ang kabanata ay 12, ang talata ay 15. 33, 12:33. Amen. Sa aklat ng 12, ang talata ay 33. Amen. At ang siya'y ibigin ng buong puso, at ng buong pagkaunawa, at ng buong lakas, at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili, ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugin at mga hain. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nung maramdaman natin, mga minamahal, na dapat palang walang ibang buong puso, isip at kaluluwang papurihan at sambahin at mahalin, kundi ang mahal na Panginoon, hindi na natin naging problema ang maramdaman ng presensya ng mga Panginoon. Naging kusa. Amen? Naging kusa. Hindi na, kahit wala nang maramihang pagsasalita, pagpapasisi, pero dahil buong puso, isip at kaluluwang pagpupuri sa mga Panginoon, na-invite mo agad ang Holy Spirit ng mga Panginoon. Yun ang nais ng mga Panginoon. Buong puso. Simple lang. Ipikit ang iyong mata, itaas ang iyong kamay. Hindi para dahil sa iyong katabi na makita ka. Hindi sa ganong performance. Kundi dahil nais mong mapapurihan ng Diyos. Naalala niyo yung dalawa mga minamahal, yung Pariseo at saka yung makasalanan na pumasok sa bahay sambahan ng mga Panginoon. Yung isa, grabe po pasalamat niya, salamat mga Panginoon. Hindi ako tulad niya, no? Yung makasalanan, no? Ako'y walang kasalanan. Ako'y nabibigay ng aking ikapo. Salamat mga Panginoon. Salamat. Hindi ako. Samantalang yung ginawa lang nung makasalanan, ipinikit niya ang mata, lumuhod, napasubasob, ang sabi niya, malapit, patawarin mo ako. Kailangan kita bilang Diyos, Hari, Panginoon, tagapagligtas. Tanggapin mo ang aking papuri, baka hindi ako karapat dapat. Anong sabi ng mga Panginoon? Sino sa dalawa ang kinalugdan ng Diyos? Yung una ba na matuwid? O yung walang ibang ginawa? Kundi ipikit ang mata, buong puso, bagamat alam niya hindi siya karapat dapat, ang nais niya lang pasalamatan, sambahin ng mahal Panginoon. Siyang kinalugdan ng mahal Panginoon. Amen? Ganun lang kasimple kung paano natin dapat sambahin ang mahal Panginoon sa bawat mga gawain. Maniwala kayo mga minamahal sa katotohanan ng mga katotohanan. Wala nang magsasalita dito sa harapan sabing parang napakabigat ng ating mga mukha upang ngumiti. Wala nang magsabi ng ganyan. Wala nang magsabi ng everybody say, praise the Lord! Ulitin pa dahil kaunti. Wala nang magsabi niyan. Wala nang parang magpapapumilit na pumalakpag tayo. Parang ang ina natin, wala magsabi niyan. Kung naraman natin ang tunay pagsamba, nagiging kusa ng lahat. Tuloy-tuloy ang pagpupuri ng mga Kristiyano sa mga Panginoon. Amen! Tuwang-tuwa Diyos! Hindi dahil sa kailangan, hindi dahil sa sinabi sa harapan, kundi dahil nais mong pasalamatan ang Diyos. Praise the Lord. Huling talata, mga minamahal. Sabi rito, mga minamahal, sa Efeso 2:8, ito huling talata natin, mga minamahal. Ating basahin. Amen. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, ang kabanata ay 2, versikulo 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Palagpagan natin mga Panginoon. God bless sa pagkabasa sa mga Panginoon. Lagi nating tandaan, mga minamahal, tayo ay tinawag ng mga Panginoon. Yan man ay, ikaw man ay manunugtog, mga awit, mga ngaral, beloved elders of the church, mga pastor, beloved assistant pastor, beloved children nila, mga pastoral workers, ating mga kapatirang walang ibang ginawa, kundi maghayo na maghayo, dumalo ng dumalo, magkalom ng kanilang isang buwagin ng dog, nasa panood ng may kabanalan. Ang sabi ng Biblia, kung lahat ng yan ay ginagawa natin, hindi dahil iniisip nating
dahil sa ating kagalingan, kundi dahil lahat yan ay ginagawa natin dahil sa pagsamba sa Panginoon. Ang sabi ng ating binasa, anong sabi ng ating binasa, mga minamahal? Ang Diyos, tuwang-tuwa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nakita niya na walang ipinagmamalaki ang tao na lumalapit sa Kanya. Hindi niya kailanman kinilala ng tao na siya'y nandyan sa kanyang estado espiritual dahil sa kanyang kagalingan. Kundi dahil nakita ng Diyos na ginamit mo yan, nagpapagamit ka para mapapurihan ang mahal na Panginoon. Tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly, sa mga ating mga beloved mga awit, ating awitin ito habang ating i-encourage ang bawat isa sa atin. Heart of worship, mga minamahal. May kwento dito noon. Habang inaawit natin, umpisan po natin, mga minamahal na mga awit. When the music fades, Ang sabi ng kwento, mga minamahal, all is stripped noon daw may mga grupo and na masayang the nagpupuri sa mahal na Panginoon. calls Ramdam na ramdam nila ang mahal na presensya ng mahal na Panginoon. Pero dumating ang araw, hirap na nilang maramdaman ang mahal na presensya ng mahal na Panginoon. Napakahirap na nilang lumuha. Bakit? Nawala na kasi yung pinakadiwa ng pupuri. Yung heart of worship. Nagmamagaling na silang lahat na walang ibang ginawa noon kundi masayang pumalakpak, pumuri sa Diyos. Pero nung pagtagal, nagmamagalingan na sila. Hindi na nila maramdaman ang presensya. Sabi ng kwentong ito ng awitin, bakit hindi tayo muling manumbalik sa Diyos sa totoong pagsamba? Hindi sa kung anong meron ka na magbabalaki, kundi dahil mula sa puso, coming back to nanunumbalik ka sa Diyos para muli siyang sabahin. Tuwang-tuwa ka, Panginoon! Hallelujah! when it's all Magiging bisa ang lahat ng bagay. Hindi mahirap damira pala presensya ng Panginoon dahil nagmumula sa iyong puso. when it's all about you. Ikaw lang at ang Diyos It's all about ay nag-uusap. Jesus. Ayan ang nais ng malapit. King of endless worth. Mula sa ating mga puso, isip at kaluluwa. How much you deserve. Walang pakialam ang Diyos kung wala ka sa tono. Walang pakialam ang Diyos kung anumang sitwasyon mayroon ka. Dahil kung nakikita ng Diyos ang iyong puso na walang ibang ginawa kundi papurihan siya. Imposible na hindi mo maramdaman ang mga presensya ng walang Panginoon. Song in itself is not what you have required. You search much deeper within. Masayang Diyos lagi. To the way Masayang Diyos things lagi. appear. Marinig You ang iyong tinig into my magpuri mula sa puso. Hallelujah! I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. Pinupuri ka namin, wala ba It's all yun? about you. Sa iyong magiging nasa gawa. I'm coming back to the Masaya kami magpuri sa iyo, wala ba yun? worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. I'll bring you Maraming salamat, mahal na Panginoon. I'll bring you Hindi kami karapat-dapat. Kinabagan mo kami. Masaya kami sambahin ka.
luwalatin, I'll bring you more dakilan, than a song. I'll bring you more pagkikabo naway mapailang-lang dyan sa langit ang ay pagpupuri than malapit. a song. I'll bring you more than a song. Hallelujah! I'll bring you more than a song. It's more than a song. I'll bring you more Hallelujah! than a song. Pagkikabo ang aming More pupuri. than a song. It's more than a song. I'm coming back Sana po, to Mami, the awitin natin heart ng buong of puso, worship isip when at it's all kaluluwa. about you. Tuwang-tuwa ang Diyos. It's all about Tuwang-tuwa ang Diyos. you, Jesus. I'm sorry, Lord, for Na hindi naging hadlang ang iyong problema, ang iyong karamdaman, when it's all about ang iyong kahinaan para masama mo siya. all about Tuwang-tuwa ang Diyos. Hallelujah. I'm coming back to Maraming salamat, Panginoon. the Pero sus, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all Hallelujah. about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart Praise the of Lord. worship. Hallelujah. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things Oh, I've maraming salamat. made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. praise the Lord. Maraming salamat, mga Panginoon. Sabi ng awitin, I'm coming back to the heart of worship. Ang heart of worship na yan ay walang iba kundi you, ikaw, mahal na Panginoon Jesus, na kung ikaw ang sentro ng pagpupuri ng banal gawain, hindi namin napapansin ang aming paligid na punong-puno ng problema, ng kabigatan, ng pangangailangan, ng kawalan. Unti-unting napaparaw, unti-unting lumalayo sa amin. Dahil walang ibang namumutawi, walang ibang nangingibabaw sa aming puso, kundi ang sambahin ka, luwalatiin ka, pasalamatan ka, mahal na Panginoon. Isa na ba natin awitin yung chorus mo? Hallelujah. Pakinggan mo, mahal na Panginoon, Back to the ang aming panunumbalik, worship. ang aming nais, When it's all ay lagi ka about you. sentro ng aming It's pagpupuri. all about you, Jesus. I'm sorry, Mga minamahal, Lord, for naghihintay ang mga Panginoon. things I've Tuwang-tuwa ang Diyos. when it's Makita ka all niya. about Wala kang ibang ginagawa, you. kundi siya ay sambahin na walang you, Jesus. I'm Tuwang-tuwa, mahal na Panginoon. the heart of worship. Hallelujah. It's all about you. It's all Tuwang-tuwa ang about mahal na you, pastor, Jesus. ang mga beloved children, ang mga nangasiwa, ang mga kapatiran. Tuwang-tuwa sila kung makita ang bawat isa mula sa puso. Pinaglilikuran. It's all about you, Jesus. Lalo pa kaya ang Diyos. Lalo pa kaya ang Diyos. Narito kami, mahal na Panginoon. Patuloy kang pinapasalamat. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Wala kaming may pagmamalaki. Ikaw ang aming ipinagmamalaki. Maraming salamat. Kaya lamang dyan sa trono ng biyaya sa klita, napailang lang ang aming papuri at pagsambang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Amen. Tayo magkaisang dumalangin mo, minumul, patuloy nating isumamo, ilapit sa mahal na Panginoon ang
ang kalusugan, ang mabang buhay ng ating malapastor, Will Estrada Almeda. Hallelujah, malapaynoon. Narito kami, malapay sa una dalangin, aming malapastor, Will Estrada Almeda, kabalikan alam mamanggaw, aming patuloy dalangin, ang kaisang buhay, mabang buhay pagkalmo mo sa aming malapastor, Will Estrada Almeda. Kailangan namin sila, malapaynoon, na iyong gawain. Kailangan mo, beloved children, mga pastoral workers, nangasiwa sa amin. Patuloy namin silang dalangin. Ang kalusugan, ang kalakasan, kausayan, sa pangasiwa, pangaral ng ibang nakaligtas, marami pang mga kaluluwang maligtas. Gayon din sa bawat sa amin, mga kapatid, aming mahal sa buhay. Patuloy mo kami iligtas, malapaynoon. Ito ay sa palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Ating itaas mo, minamahal. Ating dalawang kamay. Tayo darako mo, minamahal, sa ating mga kanya-kanyang pangailangan. Itaas ang dalawang kamay mo, minamahal. Nais natin ating mga loved ones patuloy mailapit sa Panginoon. Mga pinansyal na mapangailangan, mga problema, katugunan. Itaas ang dalawang kamay. Kung tayo man may mga iniindang karamdaman sa ating mga katawan, ating kanang kamay sa ating ulo bilang kontak po sa ating mga pastor, ating kaliwang kamay sa parte ng ating katawan kung saan may dinaramdam. Magkaisa tayong saway mo, minamahal may panampalataya sa Malapaynoon. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga pinas sa pangalan ni Jesus. Narito kami sa unat pagluhod. Na ay Malapastor Will Estrada Almeda, sabay-sabay naming pinapalayas. Itinataboy, tinatalian ang anumang gawa ng kaaway, demonyang karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, sakit sa puso. Be healed, be healed, be healed. Pangmanas kasaut, kasaut sa pangalan ng Malapaynoon kasaut, Diyos ng pag-anilangan, palulupaypay. Muli pagkabuhi sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Demonyo ng anumang karamdaman, be healed, be healed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo mga minamahal, lulundang ng tatlong beses mga minamahal, sigaw ng katagang Hallelujah. Praise the Lord. Ito po pakita ng ating parampalataya sa ating mahal na Panginoon. At hindi lang yan. Hindi natin ito ginagawa dahil nagpapakita lang ng panampalataya sa mahal na Panginoon na tinugon ng ating dalangin. Kundi ginagawa natin dahil kailangan natin at narapat sambahin at pasalamatan ang mahal na Panginoon. Amen! Amen! Kung ginawa natin yan, hindi natin alam. Pagkatapos ng lundag nating 3 beses, imposible na hindi natin matamo ang katugunan ng mahal na Panginoon. 3 beses maminwal, sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Ang pinapataas sa puri, pagluluwalhati, pagdakila, pasamba ay tayong salamang pinamamahal pa Jesus. Amen. Praise the Lord. At sa ating Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. God bless you, beloved elder, beloved brother Marlon de Vera sa message of salvation, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal ko, darako sa ating mamahalagang announcement, mga minamahal ko. Pero ating mo munang mabigyan ng puwang ang pagpapatanggap, mga minamahal ko, at ating pong wini-welcome muli, mga minamahal kong additional visitors, mga minamahal ko na hindi po natin na-welcome kanina. Welcome po sa ating beloved sister Rosemary Parayawan. Sila po ay galing ng Mabalbalino, San Carlos City, Pangasinan. Ating beloved sister Jessica Napoles. At sila po ay galing din po ng sa nabanggit na lugar, mga minamahal ko. At atin na pong mga minamahal ko, hallelujah, ipaliwanag sa kanila ng panandalian ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Kung bakit po, mga minamahal ko, kinakailangan po nilang maalaman ang prosesong ito, mga minamahal ko, hallelujah, upang sila po, mga minamahal ko, ay maging katanggap-tanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. At sa ating po, mga minamahal na mga baguhan, kayo po pinagpalang lubos sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, kayo po, mga minamahal ko, tinawag ng mahal na Panginoon sa takdang panahon, mga minamahal ko. Alam niyo naman po yung atin pong kinakaharap, mga minamahal ko, na pandaigdigang problema ngayon, mga minamahal ko. At talagang, mga minamahal ko, hallelujah, napipinto, mga minamahal ko, hallelujah, ang
talagang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa takdang panahon, ang sabi nga mga minamahal ko, behold, now is the accepted time. Ngayon nga ang itinakda ng mga Panginoon na kayo po ay makakilala sa ating dakilang Diyos upang tanggapin siya bilang Hari, tagapagligtas at Diyos ng inyong pong mga buhay. So ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, ngayon ang itinakdang araw ng mga Panginoon para sa araw ng inyong kaligtasan. At para sa kapakanan ng ating po mga minamahal na mga baguhan na nasa harapan, may 4 pong reglamento ang kaligtasan. Ang unang-una po ay pananampalataya, yung pong tinatawag na faith. Ang sabi ng banal na kasulatan, without faith, it is impossible to please God. At kung walang pananampalataya, ay hindi po tayo magiging kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang pangalawa pong reglamento ay ang pagsisisi. Kailangan nyo pong pagsisihan ang inyong pong mga nagawang kasalanan sapagkat ang tinatanggap ng mahal na Panginoon, hallelujah, ay yung kanyang mga anak, mga minamahal ko na talagang without spots, without wrinkles, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi po naghahalo ang kabanalan at kasamaan. Kaya mga minamahal ko, kailangan po nating pagsisihan ng mga minamahal, hallelujah, ng makadiyos na pagsisisi, mga minamahal ko, ang ating pong gagawin, mga minamahal ko, at mangako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na hindi na po babalikan ang ating pong mga makasalanang pamumuhay, mga minamahal ko. At wag po kayong mag-alala, mga minamahal ko, sapagkat tutulungan kayo ng Santong Espiritu, mga minamahal ko, na wing matuwid sa banal na paningin na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung inyo pong mga minamahal ko, hallelujah, talagang pagnanais, mga minamahal ko, na makasunod sa kabanalan, makasunod sa katuwiran, mga minamahal ko, hallelujah, ay tutulungan kayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Higit pa yan sa konsensya, mga minamahal ko, ang banal na Espiritu, kapag lumuklok po sa inyo pong buhay, mga minamahal ko, sinasabi mga minamahal ko ng Biblia na siya po ay magsisilbing restrainer, mga minamahal ko. Kumbaga mga minamahal ko, pipigilan kayo sa paggawa ng kasalanan na hindi kagaya ng ating pong dating gawi, mga minamahal ko. Pagpasok sa simbahan, mga minamahal ko, hallelujah, makapagsisi, mga minamahal ko, makapag-confess doon sa pari, mga minamahal. Paglabas po natin sa simbahan, mga minamahal ko, naroon ulit tayo. Naroon ulit, mga minamahal, yung ating pong paggawa ng kasalanan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. At ang pangatlo'y bautismo sa tubig sa banal na pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kung kayo po'y decided na, mga minamahal ko, sapagkat kinakailangan po, mga minamahal ko, na kayo po'y mabautismuhan. Mga minamahal ko, ang sabi nga ng Biblia, sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan, kinakailangan niyo pong mabautismuhan. Symbolical po ang baptism, mga minamahal ko. Paglubog sa tubig ay parang paghugas ng inyong pong mga kasalanan. Mga minamahal ko, hallelujah. At ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan ay ang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu, mga minamahal ko, hallelujah. Inyo pong nakita kanina, yung mga grabe ang kanilang pag-iyak, ang kanilang trembling, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga baguhan. Yun po inyo po ring mararanasan pagdating ng tamang panahon, hallelujah, na kayo po'y mabautismohan sa Espiritu Santo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya sa maikling panalangin na aking babanggitin, itaas po ninyo ang inyong pong mga dalawang kamay bilang tanda ng inyong pong pagsuko at pagtanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sumunod po kayo sa maikling panalangin na aking babanggitin. Mahal na Panginoong Hesus, sa hapong ito, pinasasalamatan kita. Sapagat ako'y iyong idinako, siya yung tunay na gawain. Aking napakinggan ang iyong mga banal na salita. Mahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang makasalanan na humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami naman po mananalangin para sa inyo ay may mga minamahal na mga baguhan. O po dakilang Diyos sa mga banal, makapangyarihan sa lahat, sa panggalatang panalangin ng iyong taong nilangisa ng aming pong minamahal Evangelista Weldes Estrada Almeda. Malapag Ginoon, tamnan po ng pananampalataya ang mga baguhang narito.
Mala Panginoon, na sila po'y kasangkapanin mo upang ang kanilang mga loved ones din ay makakilala sa iyo, tumanggap sa iyo sa Espiritu at katotohanan, paglingkuran ka ng may katapatan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. At mga minamahal ko, hallelujah, makauwi mo muna kayo, makabalik po kayo doon sa inyo pong kinauupuan, mga minamahal. At mamaya-maya po ay paliliwanagan kayo patungkol sa kahalagahan na po ng bautismo sa tubig sa banal na pangalan natin po pinakamamahal na Panginoon. In the meantime, patuloy po tayo sa ating po mga regular announcements, mga minamahal ko. At sa ating po minamahal na mga kapatiran, especially doon sa mga baguhan, tuloy-tuloy po ang ating pong banal na gawain dito. 3 times a week po, mga minamahal ko, meron po tayong midweek service, yung ating Wednesday service, meron po tayong Friday overnight worship, at ito pong Sunday general worship, mga minamahal ko. Sa darating po na Miyerkules, mga minamahal ko, ating pong oras, mga minamahal ko, alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At sa darating na Biyernes, yung ating pong magdamagang pakikipag-ugnay sa Mahal na Panginoon. Yung Friday overnight worship, mga minamahal ko, alas 9 ng gabi ng Biyernes, at tayo po'y natatapos ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At ngayon pong Sunday, kagaya kanina, mga minamahal ko, tayo po'y nag-umpisa ng alas 9 ng umaga, at tayo po'y natatapos ng alas 3. O kung minsan, mga minamahal ko, nag-extend po tayo ng oras hanggang alas 4 po ng hapon. Ang ating pong address dito, mga minamahal, huwag po kayong mag-alala, napakadaling puntahan, mga minamahal ko. Ang ating pong address dito, mga minamahal ko, hallelujah. Alam na alam po yan ng ating pong mga minamahal na mga tricycle drivers. Pwede po kayong magpahatid anytime, mga minamahal ko. Ang ating pong address dito ay 157 Mamarlao, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Ang The Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, mga minamahal. At yung atin pong Bible study, mga minamahal ko, tuwing Martes po yan, mga minamahal ko, sa may Barangay Tibag, mga minamahal ko, sa Binitas, ating mga beloved Binitas family. Ang kanilang residence po ang ginagamit, mga minamahal ko, bilang venue ng atin pong Bible study. Tuwing Martes po yan, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 o hanggang alas 6 ng gabi ng mga minamahal ko ng Martes, mga minamahal ko. Sa mga kapatiran, mga minamahal ko na malapit sa nabanggit na lugar, pag po tayong mga minamahal ko, makontento, mga minamahal ko, na mangilan-ngilan lang yung dumadalo, mga minamahal ko, ayon po sa ating mga minamahal ko, beloved Brother Romy, mga kung minsan po, mga minamahal ko, umaabot sa puntong mga manggagawa lamang at ang kanilang pamilya ang umaaten ng ating pong Bible study. At mga minamahal po nating hayaan, mga minamahal ko, amen? Na kumbaga, mga minamahal ko, excuse my word, na malangaw ang gawain ng Mahal na Panginoon. Nakakahiya, amen? 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 So ugaliin po natin na suportahan, mga minamahal ko, mag-invite ng mga visitors, mga minamahal ko, para mga minamahal ko, magkaroon tayo ng bunga. Amen. Tayo rin naman po ang mga makikinabang kapag tayo po'y nagbunga. Mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon, yung ating pong TV program, mga minamahal ko, tuwing Sabado, mga minamahal ko, kagabi, mga minamahal ko, ay nag-umpisa ng alas 11:30 ng gabi, mga minamahal ko, at natapos ng 12:15, mga minamahal ko, ng madaling araw sa ating pong lokal na channel, Channel 8 po, mga minamahal ko. Hallelujah, ang The Jesus Miracle, mga minamahal ko, na TV program, mga minamahal ko, at mapapakinggan po na, mapapanood po natin dyan ang mga testimonies, mga major testimonies, mga minamahal ko, ng ating pong mga minamahal na mga kapatiran, at ang mga preachings, mga minamahal ko, ng ating pong beloved pastor at beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Pumalakpak po tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Meron po tayong lay hands, mga minamahal ko, at doon sa mga nais humingi ng godly advice, mga minamahal ko, sapagkat ang ating pong beloved ordained preacher po, mga minamahal ko, na naroon sa dako ng Umingan, kanila pong Holy Supper ngayon, mga minamahal ko. Amen? Kung makapag-aantay po tayo, mga minamahal ko, hallelujah, at kung medyo light naman ang ating pong isasangguni, mga minamahal ko, kung kaya ng ating pong mga beloved elders, ay handa po namin kayong
paunlakan mga minamahal ko. At sa mga beloved sisters, kung may mga katanungan, kindly mga minamahal ko, hallelujah, kayo lamang po'y tumugo dyan sa My Sisters Information. Nariyan po ang ating beloved Sister Vines. Kung may mga katanungan po kayo mga minamahal patungkol sa spiritual na bagay. Amen. At meron pong practice ang ating pong mga beloved children's choir. Amen? Right after po ng ating pong banal na gawain. So, inuulit ko po, meron pong practice ang ating beloved children's choir. Purihin natin ang pinakamamalapayan. At kung wala na pong nakaligtaan, amen, ay tayo na po'y sama-samang tumayo at tayo po'y sama-samang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa isang matagumpay, mga minamahal ko, bless, mga minamahal ko, na Sunday worship, Sunday service, mga minamahal. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Narito po ang ating mong beloved brother Jan Aquino upang pangunahan tayo sa ating pong pananalangin, sa ating pong pagtatapos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Verse ka tayo manalangin sa mga Jesus. Dakil mo pagpala po ng mga Diyos, maraming salamat sa Panginoon Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa matagumpay balagawain naming sinagawa sa Sunday service sa mga oras to, Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong pag-MC, sa opening prayer, halos sa pag-awit ng mga Diyos po, solemn song, malapay Jesus, sa iyong matamis banal na presensya, na rin kumilos ka sa aming kalagitnaan, maraming salamat po, malapay Jesus, hallelujah, sa buhay na patuto, mga kapatiran, hallelujah, at awitin ng mga different choir, simula sa children's choir, adults choir, hallelujah, sa youth choir, hanggang sa finest choir, na muli kang kumilos sa aming kaligitnaan. Maraming salamat po, malapay Jesus, hallelujah. Sa pagbibigay na dito mo kami pinagupala, na tinuruan mo kami magtapat, malapay Jesus, hallelujah. At ibinabalik mo ng makalibong beses, higit pa sa aming mga inasana, lalo higit ang nangaral ng banal na salita, umangkop sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay, hallelujah. Pagkain ng mga nagugutom na kaluluwa, maraming salamat po, malapay sa nangaral, hallelujah. At sa paano mo kami pinangyatan, pinarating mo lahat sa balgawain. Ganun din po sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay mo bawat isa amin. Ngunit yung kapangyarihan, pag-ibig, matamis sa banal na presensya ay manatili sa amin, malapay Jesus. At muli kaming idako sa araw po ng Wednesday service na taglay ang kalakasan upang mapurihan kang lubusan. Hallelujah. Ito ang aming samadalangin sa una palanggan ng Pastor Jesus, we pray. Hallelujah. Praise